Isang letter sender ang ating sasagutin ngayon. Ang tanong niya ay ito: kung ang Indian Muslim ba ay tanggap ang isang single mom at kung tanggap nilang ang mas may edad sa kanilang babae. Guys, kung may naiisip kayo magandang advice bukod sa sasabihin ko, mag-comment lang kayo sa baba. Okay? Assalamualaikum guys! Welcome back to my channel, Tan College Vlogs. Kumusta kayo guys? Inshallah nasa mabuti kayong kalagayan. Lagi ko pinapaalala. Don't forget to say Alhamdulillah all the time. Yung mga bago sa channel ko guys, my name is Zai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. Guys, may sasagutin tayong tanong ngayon. Ating letter sender na isang Filipina. Ang tanong niya kasi guys ay kung ang Indian Muslim ba, tanggap ba ang isang single mom at tanggap ba nila ang mas matured sa kanilang babae or yung mas may edad sa kanila? Ito, sasagutin natin to. Pero, nalilito pa ako kung ano ba, sino ba yung tatanggap? Yung lalaki ba? O yung family ng lalaki? Kasi, ganito yon sa letter sender natin, ano siya, kay Muslim siya, Hindu siya, Christian siya, kung tatanggapin ka ng lalaki, kung mahal ka niya, magiging single mom mo, kung mas matanda siya sa'yo, wala namang kaso sa kanya yun. Magiging problema lang ng karamihan ay yung family ng lalaki, ang relatives niya. Kasi guys, ganito, unahin natin yung kung tanggap ba ng pamilya. Ito yung magandang mas tanong. Okay? Magandang tanong. Kaysa dun sa tanggap ba ng lalaki ang mas may edad sa kanya or yung single mom. Kasi kinukonsider ng lalaki dyan kung tatanggapin ng family niya ang sitwasyon mo. Okay? So, doon muna tayo dun sa may edad, yung mas may edad yung babae. Parang Pilipinas din yan. Okay? Mas marunong pa yung mga relatives natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga kapitbahay natin. Kapag nalalaman na mas may edad yung babae kaysa dun sa lalaki. Diba? Nagkakaroon ng judgment agad yan. Sa Pilipinas yung sinasabi ko. Sa India, ganun din. Okay? Minsan, mas malala pa. Okay? Kasi guys, sa India, sa totoo lang, mas prefer ng parents, ayan sinasabi ko, parents ng lalaki, na makakuha yung anak nilang lalaki ng mas mabata sa kanilang babae. Okay? Bakit? Kasi, naniniwala ang Indian, okay, ang Indian parents na mas ang lalaki kasi ang mag-handle ng relationship, mag-handle ng family. So, better na mas matured yung lalaki kaysa sa babae. Yun. Ako naman sa tingin ko, oo, ganun, mas okay din yun kasi guys, ang mga lalaki kasi, kahit mas matanda sa atin yan, ang mga babae talagang matured mag-isip kaysa sa kanila. Mag-comment din yung gustong mag-comment. Yung sang-ayon sa sinasabi ko na talagang mas matured tayo mga babae mag-isip. Kahit 4 years pa yung tanda sa atin nung asawa natin, minsan, mas matured talaga mag-isip yung mga babae. Yun. Yun nga, how much more kaya kung mas matanda yung age ng lalaki na sinasabi mo nga, yung letter sender, kaysa dun sa lalaki nga na Indian. Diba? Ayun lang yung i-consider natin. Hindi yun dahil sa tatanggapin ng lalaki or something. Kung tanggap ba ng pamilya. Pero, marami pa rin na nagkakatuluyan na Filipina na mas may edad yung Filipina kaysa dun sa Indian man. Kasi, sa totoo lang, hindi naman kasi halata sa mukha nating mga Filipina na may edad na tayo. Alam niyo yun? Lalo na kung sa mga itsura ng mga Indian men, talagang mas matured silang tignan. Kunyari, mas pareho kayo ng age. Pareho kayong 25 something. Makikita pa rin na mukha silang mas matured kesa dun sa Pilipinang kasama nila. Or kahit na mas matured yung babae talaga ng 5 years, 10 years gap, kapag pinagtabi silang dalawa o pinagtabi kayong dalawa,
mas mukha pa ring mas matured ang lalaking Indian kaysa sa babaeng Pinay. O di ba yung mga nag-a-agree diyan, mag-comment lang sa baba. Di ba? Talagang tayo mga Pilipina, alhamdulillah, biniyayaan tayo ng ganitong itsura. Actually, hindi lang Pilipina, ang Asians, Chinese, Japanese, Koreans, yan yung mga mukhang bata kahit yung edad nila matanda na sila, ganun pa rin. Di ba nakakatulong siguro yung mga kinakain din natin or surroundings natin or tayong mga Filipino kasi lagi tayong masaya. Kaya marami sa atin ang mukhang bata, o di ba? 'Yun. Doon naman tayo sa kung tatanggapin nga ba ang isang single mom. Okay. Sabi ko sa inyo, sinasagot kita yung letter sender na wala to sa religion. Okay? Maging Muslim man siya, Hindu man siya, Jain man siya, or Sikh, or ano pa ba? Christian, Catholic, ganun. Nasa lalaki yan kung tanggap ka as a single mom. Laging ko consider kung tatanggapin ba ng family niya, yung ikaw bilang isang single mom. Normally guys, hindi kasi nila tinatanggap, okay, ang single mom. Okay, para sa kanilang anak na lalaki. Pero, marami pa rin ang nagkakatuluyan ng ganitong setup. Yung Pilipina, merong anak sa pagkadalaga, pero kinakasal sila sa Indian. Okay? Merong alam ng relatives, alam ng parents na merong anak na yung girl sa pagdadalaga, at meron din namang nililihim nila sa kanilang mga magulang. Kasi, ganito sasabihin ko sa inyo, sa lahat ng desisyon, sa lahat ng acceptance or anything, nakadepende yan lagi sa partner nyong lalaki, partner nyong Indian. Kasi siya lang yung pwedeng magdesisyon kung tatanggapin kayo o hindi. Nasa sa kanya lahat yun. Kung siya ay independent na tao, hindi na siya dumidepende sa mga magulang niya, kaya na niyang may sarili na siyang ang tawag may napatunayan na siya sa buhay, or yung status niya is yung career niya strong, okay? Yun. Tinatanggap yan. Okay? Kahit anong desisyon niya, tinatanggap yan ng mga magulang niya, ng family niya. So, huwag kang mag-alala. Just make sure that your Indian boyfriend, Indian Muslim na boyfriend mo nga, okay, strong enough siya para ipagtanggol ka. Nasa kanya lahat yung susi, maniwala ka sa akin. Kung tatanggapin ka ng family niya o hindi. Nasa kanya lahat yun. Sabihin man niya na hindi ka tatanggapin ganito, nasa kanya lahat yun ng possibilities. Okay, kasi marami akong kilala na single mom na Pilipina na kinakasal sila sa kanilang Indian partner. O may kilala pa nga ako na alhamdulillah, nakilala ko siya, natutuwa ako sa kanya. Indian man, hindi siya Muslim hindi siya Muslim. Take note. Siya pa yung nagpapaaral dun sa anak sa pagkadalaga ng asawa niya. O di ba? 'Yun ang mga nakakatuwa. 'Di ba? Talaga ang mga Indian man, talagang nature nila talaga ang mabait at kind, sobrang kind nila sa family natin, family ng Pinay, family ng partner nila. Masyado silang loving and caring. 'Yun. Ano pa ba yung sasagutin natin? Tingin ko nasagot na ang ating question. Okay? Sana masaya ka. Ito lang ang isa pang advice ko. Kung tanggap ka man, okay, alhamdulillah. And hindi ko kasi natanong kung annulled ba yung kasal mo, but single mom or something. Kasi normally, ang ina-advise ko dito is ayusin muna na yung nung babae yung marital status niya. Okay? Bago siya sumabak sa ganitong relasyon. Kasi para sa akin, hanggang di ka pa annulled sa kasal mo dati, kung meron man, huwag ka munang mag-next step. Kasi parang, parang nagsasayang lang ng oras for nothing, di ba? Yung alam naman ninyo na hindi naman kayo kakasal in the end. Okay. Why waste time? Dapat asikasuhin mo muna yung annulment procedure, annulment, lahat-lahat ng old relationship mo, old marriage mo, bago ka mag-step ahead, okay, dito sa relationship mo with your Indian man.
Yun. Pero kung hindi naman kayo kasal ng ah, father ng iyong child, walang problema yun. Sabi ko nga sa inyo, ang Indian man, tatanggapin ka ng buong buo niyan. Consider lang nila ang kanilang relatives and family, especially ng parents. Pero kung ang Indian man ay mahal ka and kaya kang ipaglaban, go for it. Yun. Kayang-kaya ka nung ipaglaban kahit kanino, kahit sa parents pa niya. If you're worthy to para ipaglaban ka, karapat-dapat ka pang ipaglaban, ganun yun. So, yung mga nakaka-relate sa ganitong sitwasyon, narinig na ninyo kung anong aking payo. Okay? Shout out tayo ng konti. Guys, pasensya na. Shout out kay Teddy Tam. Shout out kay Arian Aguilar. Shout out kay Jera. Okay, kay Larry Quinto. At kay Rosalie Samper ng Antipolo Rizal. Yes. So yun guys, sana may natutunan kayo ngayon sa channel ko, sa vlog ko today. Again, my name is Ai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys? Bye!